dahil maraming nagre-request at maraming nagme-message sa akin tungkol sa online filing. Ito na yung online filing ng 1701Q for the third quarter or yung tinatawag na income tax. For the third quarter, ang deadline ng 1701Q ay every November 15. So, medyo matagal pa, pero ang ginagawa ko ay isinasabay ko na siya sa pag-file ng 2551Q kasi same lang din naman. Sino ba yung nagpa-file nito? So, lahat ay nagpa-file nito kasi mandatory to, kailangan to. Nakalagay yan dyan sa COR sa 23003 na meron dyang 1701. So, for the third quarter, which is due on November 15, whether graduated tax ka or 8%, kailangan mag-file. And for today's video, unahin ko i-file yung nakagraduated tax ko via OST deduction. Meron pa ako isang business na naka 8%, next time naman yun. But this time is yung graduated tax naman na naka OST. So here's the step-by-step guide on how to file through online filing via EVIR forms ng VIR. For that third quarter, yung third quarter, same din yun sa ginawa nyo nung second quarter. This is for the third quarter ng 1701. Enter nyo lang yung tax number nyo dyan. Example lang to. Ayan. Kung may previous na kayo ditong record, lalabas na yan dyan. And then, hanapin nyo lang yung BIR form 1701Q. Latest. Ito yung may version ng 2018. Tapos, fill out nyo lang yan. Ayan na. Tapos, i-click nyo lang for the year 2023 and, of course, for this third quarter. Kung may return, wala naman. No. Tapos, date of birth nyo, example, May 1. Example lang siya. Filipino. And then, tax credit, no. Make sure na wala kayong makakaligtaan. And then, choose, this is for graduated rates. Later ko gagawa ng video yung para doon naman sa 8%. Kasi this one is for graduated rates naman. Dalawang klase kasi din yung ginagawa kong BIR. Yung isa kasi sa akin ay 8%. The other one is graduated. So, ito, graduated rates tayo. Hindi ako nag-itemize deduction kasi may trabaho to. And lahat dito kailangan ng mga ORs. Usually naman, yung ibang mga suppliers, hindi sila nagbibigay ng OR. Kaya useless din siya. So, OSD para mas madaling i-compute. And then, next. So, makikita nyo na yung mga ibang field, hindi na siya pillable. Ang pillable lang dyan, yung para dun sa graduated IT rates. Lalagay nyo lang dito kung magkano yung kinita nyo from July 1 to September 30, 2023. Example, ang kinita natin, naglagay ako for the last time ng kinita for the third quarter. Makikita nyo yun doon sa cash receipt. Meron kasi akong cash receipt na ginagawa. Record ko. This one is for the third quarter, 7225. Lagay nyo lang yan doon sa sales, number 36. And then, taxable income loss, itong number 42, from previous quarter. Kung magkano yung last quarter ninyo, makikita nyo rin yan dun sa last, kung magkano yung binay, 41750. Yan. So, automatic na siya nag-minus. Makikita nyo. Non-operating income, wala ako nyan. Amount received, shared income by a partner from general, wala ako nyan. Kaya 0 yan. So, makikita nyo, tax due.
Ito yung babayaran nyo dapat na tax, 0 pa rin siya kasi di pa naman siya lumampas sa ceiling. Kaya 0 pa rin, wala pa rin tayong babayaran na tax. Tapos ito naman, kung may tax credit kayo, tax withheld, wala ako nito, previous quarter, yung magkano yung binayaran nyo for the previous quarter, wala pa rin binayaran nun. Kasi 0 pa rin siya. So, dito naman sa 257, tax withheld, kung meron kayong 2307, ilalagay nyo yun. Example, ito yan. Ayan, 2307. Ayan, nag-i-issue kasi sa amin yung mga clients namin. Tulad nyan. Ayan, katulad nito, nag-i-issue sila. Kasi pwede nyo siyang i-less dyan. Yung tax withheld. Ilagay nyo lang yan kung magkano dito. Example, kung magkano ba yung withheld nila sa amin. This one. This one, nag-withheld sila ng 1,181.25. Example, lagay natin siya doon. Dito sa 2307, 58A. Kasi wala ditong mga rounding off na siya. Walang mga cents. So, yun lang. Tapos, wala na ako ng mga yan. And then, i-validate lang natin. May kulang daw. Number 7. Dapat, oh my gosh. Hindi natin na pindot to. Graduated IT rates. Ayan. Validate. Number 7. May nakalimutan. Tama naman. Ito, IT rates yung kinilik natin. Ito, nakalimutan yung number 7. Tapos, graduated IT rates. So, ayun. Minsan, nawawala yung mga data na in-input. Ayun, nawala na nga yung data na in-input natin. Ano nga yun? 225. Ayun. Kaya kapag nag-ulit kayo, make sure kasi lahat kumpleto. Kasi once na pag-ulit kayo, may nakalimutan, tapos lalo na yung part na yun, nawawala yung input nyo dito. Yung sales. So, ayan. Validation successful na. So, okay na to. Pwede nyo na tong i-submit. I-click nyo lang yung submit, copy. Tapos, print nyo yung email confirmation ng BI and then print out nyo yun. Save nyo rin yung soft copy para meron kayong soft copy. And then, kung may tax kayo, babayaran nyo lang yan via Paymaya or Union Bank. And for ngayon kasi, wala na pong GCash. Hindi na tumatanggap si BIR ng GCash. So, yun lang. I hope na nakatulong ako sa mga gustong matutong mag-filing. Bye!